Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan nga natin tong way of elimination na parang gustong gawin ng mga senior na senador. Okay? So dito sa video natin no, ni Atty. Libayan, ibinangga ko siya actually. Paano ba? Hindi ko siya binangga pero may napansin akong common denominator nila ni Coach Jared. Okay? Here. Ano yung common denominator nila? Simple lang. Ang unang umalma is yung kampo na di umano sumusuporta sa confidential fund ni VP Sara. Okay? Sino-sino sila? Sila Senator Jinggoy, sila Senator Bato de la Rosa, 'di ba? While on the other side of the fence, proud na proud naman si Senator Coco Pimentel. Okay? Pakinggan muna natin si Atty. Libayan. Yan, magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, balik tayo dito. Ito naman ang title niya, Philippine Senate Leaks, Sino ang Salarin? Kasi nga, syempre, wala naman tayong magagawa kundi kumuha na lang ng hints kung ano ba talaga yung nangyari because hindi pa naman natapos talaga yung usapan nila tungkol dito at magkakaroon daw ng investigasyon. Ang nakuha natin so far, mga kabatas natin, lahat ng mga senador na nagsasalita dito ay nagbabanggit ng kanilang seniority. Kaya we can get a hint from there, malamang na baguhan o medyo bago yung senador. Ito nga naman mga kabatas natin ay syempre critical thinking lang. Okay, critical thinking lang. Doon talaga makikita. Otherwise, they will not mention their seniority. Pangalawa, mga kabatas natin, ang nasaktan yung parte nila Jinggoy Estrada kung saan na-mention sina Villar, sina Bato. In other words, yung mga pinapalabas nila na pro-confidential funds. Sila yung umangal. Okay? Okay, guys. Dito, kung papansin niyo, maliban sa pro-CIF sila, ano naman ang common sa kanila? Tignan niyo yung mga list, pag-aralan nyo, mag-backtrack kayo, isipin nyo kung ano ang common sa kanila. Maliban dyan sa confidential fund. Okay? Punta tayo kay Coach Jared. Dahil yan na yan din yung sinabi almost ni Coach Jared. Hindi po sila magkakilala. Just so you know. They don't follow each other. Although alam ni Coach Jared no, na nag-i-exist ang isang Atty. Libayan. Okay? Panoorin muna natin si Coach Jared. Tama naman, pero kulang. Tama naman, pero kulang, sabi niya. Imbis na ano. Kaya dito pa lang alam niyo na na merong na para sa isip ng opposition, okay lang. O, kung nag-leak to, di maganda, pabor sa amin. Kasi tulad sa reaction ni Coco Pimentel. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel has confirmed the veracity of Politico's report. Siyempre, sasabihin ni Politico, totoo yung sinabi namin. The veracity of Politico's report about his stand on the restoration of Vice President Sara Duterte 625 million confidential fund. Yun yung sinabi niya. Totoo naman daw yung sinasabi ni Politico. Nandun talaga daw siya sa anti. 5 yun 5 yung sinabi doon Si Angara, syempre yung dalawang magkapatid, si Rizon Tiberos at si Coco Pimentel, Raffy Tulfo at saka si Cheese Escudero, silang 5 yung ayaw daw nilang bigyan ng confidential funds, lalong-lalo na raw si VP Sara. So, may sigit ko lang guys, no? One thing na tama yung sinabi ni, sino ba yung nagsabi nun? I think si Senator Jinggoy. Na bakit daw isasama si Senator Angara as an opposition sa CIF ni VP Sara when in fact, he is the sponsor. It doesn't make sense nga naman, di ba? Sabi niya, disappointed nga ako sa report kasi ang sabi doon against ako sa restoration ng confidential
fund ng Office of the Vice President. Tama yun, pero kulang. Kasi the Office of the President is a civilian office, not an armed agency and not a uniformed agency. Sabi niya. Hindi pa nga ako happy kasi OVP lang ang sinabi. Kung tutuusin, gusto ko rin tanggalin yun sa OP, sa Office of the President. Diba? Tapos, hindi naman daw to violation, sabi ni Mig Subiri. Bilis magtanggol. You're not violating the rules because you're divulging your own position. So, hindi naman daw niya sinabi yung sa mga kasama niya. Pero as far as he's concerned, kay Coco Pimentel, kinumpirma lang naman daw niya yung sa parte niya. So, yun. Ni Coco Pimentel. Ngayon, am I saying it is him yung nag-leak? I don't know. We don't know. May absent? Sino yung absent sa session kahapon? Sino yung absent? Anyway. So, identify nga natin yung main issue natin for this one. Ano nga ba ang gain? Okay, ano ba ang magigain ng nag-leak ng Senate Executive Session sa minutes of meeting na yan? Sige, punta tayo sa senador. Pino-point out dito, seniority, kung seniority ang magiging basehan natin. Ano-ano nga ba ang first time na nangyari dyan sa Senate? Since pumasok ang mga neophyte na senator, i-type nyo sa comment section kung ano-ano. Yung mga first time yung nakita. 'Di ba? Kasi parang lumalabas kung bakit seniority. Number 1, first time na nangyari yan. Number 2, maybe ignorance, na hindi niya alam na ito pala yung pwedeng mangyari sa kanya. Kung gawin niya ito. Hindi nagbabasa ng kanilang handbook. 3, pwede ngang gaya ng sinabi ni Atty. Libayan dun sa first video na pinakita ko sa inyo. Isa sa mga nakikita niya, possible na ito ang way to divide the House from opposition at saka administrative. Wala pa nga tayong 2 years, may mga ganito ng eksena. Tapos, pwede rin siguro na kaya pinalabas ito is merong masiraan. 'Di ba? Pwedeng masiraan yung mga pro-CIF at saka anti-CIF. 'Di ba? Bakit magkakaroon ng plus factor to? Punta tayo doon sa anti-CIF. Bakit nga magkakaroon to ng plus factor? Kunyari, no? Or kung iisipin natin, evaluate natin, bakit magkakaroon ng plus factor sa mga anti? Lalabas kasi na anti-corrupt sila. Okay. Kasi pinapalabas nila na ang confidential funds ay paraan para makakuha, no? O maging corrupt ka. Pero hindi nila gustong pag-usapan, no? Hindi nila gustong buksan ang kanilang mga audit report dahil walang audit na nangyayari. Like when we talk about audit, line by line, item by item. Bakit? May ibang mga funds diyan sa Congress, both sa lower and upper house, na liquidation by certificate lang ang nangyayari. Walang resibo. Gaya ng paulit-ulit nating sinasabi. If you want transparency, if you're anti-corrupt, ano yung ginagawa nyo dyan sa MOOE nyo? Which is mas malaki pa sa pondo ng confidential fund ni VP Sara. Diba? Even pagsamahin natin yung OVP at saka DepEd, anong sinabi ng ilang daang milyon sa ilang bilyon? Tama? Gusto niyo ng transparency? Pinoproject niyo na anti-corrupt kayo? Dapat kayo pa lang sa inyo na nagsisimula ang pagpapakita ng pagiging transparent. I-demonstrate ninyo sa buong Pilipinas at i-influence nyo ang mga kapwa nyo mambabatas
na kayo ay for good governance, na kayo ay para sa transparency, na kayo ay anti-corrupt talaga. Diba? Now, ano naman ang gain, no, ng kabilang grupo, sa group nila Senator Bato? Na sila, bilang sumusuporta sa confidential fund ni VP Sara, gusto nilang mag-end ang insurgency sa Pilipinas. Because we all know that the confidential fund are being used for that purpose. Mainly for that purpose. Naintindihan nyo? Isang grupo, pagwapo, dahil sila daw ay sa anti-corrupt. Yung isang grupo, lumalabas, na kaya nila sinusuportahan itong CIF or yung CF, both ng DepEd at saka ng OVP, is because they are supporting the insurgency campaign ni VP Sara. Ngayon, sino sa dalawa, okay, this is just a discussion, ano? Sino sa dalawang grupo ang talagang nag-walk the talk? Sino sa dalawang grupo na yan ang nagpapakita ng tamang pagsusuporta at nagde-demonstrate na sinusuportahan talaga nila yung kagustuhan ng taong bayan? Definitely, gusto natin lahat na maging insurgency free tayo. Pero paano natin gagawin yun? Definitely, gusto rin natin na maging anti-corrupt tayo or maging corrupt free tayong bansa dahil isa tayo sa pinaka-corrupt na bansa. Kung i-evaluate nyo, kung kayo tatanungin ko, kung i-evaluate nyo, sino ang nagkakaroon ng magandang result? Yung nagsasabi na sila ay anti-corrupt and yet hindi maipakita yung mga libro nila? O yung mga gusto ng insurgency when in fact, as we speak, lalo nang nawiwiken ang mga CPP, NPA, NDF. Diba? Now, kung babalikan natin yung tanong, ano ang magiging gain ng isang senador kung siya ang nag-leak na to? Para sa akin, number one is pwede niyang siraan either sa isa. Kung sino man sa kanila dyan. Either sa isang grupo. Okay. Hindi naman niya i-divulge ang sarili niya na siya yung nag-leak. Dahil alam niya exactly kung ano pwedeng mangyari sa kanya. By seniority, effective ba? Pwede. Pero hindi ko sinasabi na yes, effective. Sinasabi ko lang pwede. Pwede in the sense dahil may reservation ako. Not because you're a senior. Kasi ganito yun guys eh. Not because you're a senior and you know everything about inside the book or you've read the book is accepted ka na. Dahil alam mo yan ang mangyayari. 'Di ba? Pwede mo pa rin gawin. Gagawin mo pa rin. Sa neophyte. Sa mga neophyte naman, pwedeng hindi sila familiar, pero hindi mo pa rin sasabihin na, kasi may mga bagay, halimbawa, ay hindi ko alam na bawal pala yan. Hindi mo rin outright sasabihin na sinadya nila yun. Na ginusto nila yun out of ignorance. Hindi eh. Hindi pa rin, para sa akin, hindi pa rin enough. Not unless meron kang motibo na meron kang sirain. Diba? Meron kang gustong sirain. Sila na rin nagsabi between, sa mga na ni Atty. Libayan, para sa kanya, isa sa mga pwedeng gustong maging result is ma-divide ang house. Which is yun din naman yung sinasabi ni Zubiri. Ngayon, kung staff ang involved dito, isa lang naman ang pwede nating isipin dyan, guys. Pera.
Do you really think na para makakuha ka ng info sa mga ganyang klaseng session, libre? Of course not. Magpapaka-ipokrito pa ba tayo dito? Alam ko rin naman marami sa inyo, yun din ang initial na iisipin. Ang interest lang ng isang staff, no? Whether nagtatrabaho directly sa isang senador, whether directly nagtatrabaho sa Senate, whether directly nagsiserve during the session. Pera lang yan. Pera lang yan. Other than that, wala nang ibang motive. Diba? Otherwise, kung meron kayong iba pang naiisip dun sa mga nasabi ko, feel free. Feel free na i-type nyo sa comment section kung ano pa yung ibang possible reason kung bakit kailangan i-leak o ginustong i-leak yung minutes of meeting ng Senate session na yan. Senate executive session. Mapasenador man yan or mapastaff na kasama o naandun sa Senate session na yan. And effective ba ang pag-leak by seniority? Oh, bonus question. Sa tingin nyo ba, pag inimbestigahan itong scooper na to, i-mention niya exactly ang name ng senador? Hindi. Ako hindi. Takot lang niya. Takot lang niya na mandawit siya ng senador. Tandaan nyo, lahat ng senador, guys, may political ambition yan. Kaya yan mga yan nasa Senate. So, kung ilaglag mo ang pangalan ng isang senador, parang sinabi mong ayaw mo nang huminga. Diba? Dahil napakalaking dagok nito sa isang senador. Dahil expulsion from the Senate ang magiging penalty niya. So, kayo na guys ang humusga. One, ano ba yung main issue natin? Ano ba ang gain, no, ng isang senador kung sakali man senador ang involved dito? Tama ba ang way of elimination is by seniority? Ano-ano ang mga first time na nangyari diyan sa loob ng Senado since pumasok ang mga neophyte na senador? And lastly, yung question ko. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin yung thoughts nyo. Napaka-importante guys ng mga comments nyo para sa akin. Nang malaman naman natin, makita natin kung ano yung mga saloobin ng mga kababayan natin regarding dito sa national issue na ito. Okay? Sa tingin nyo na rin ba, itong nangyayaring ito, nagkakaroon na ng paghahati between the senators? No, lumalakas na ba ang oposisyon? At dumadami na ba sila? As we can see, originally, ang opposition dyan, si Risa Hontiveros at saka si Coco Pimentel. Originally. Ngayon, lumalabas na mukhang itong si Raffy Tulfo, Chis Escudero, at saka si Sani Angara, na dinawit nila, lumalabas na opposition. Anyway guys, again, maraming salamat. I wish you a good day. Bye guys!